Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Mapanood niyo po ang talakayang ito sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mapanood rin po tayo sa sa Informador Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito mga kabunyog, ang maganda dito sa mga talakayan kong ito sa social media platforms na ito, dito mahaba-haba ang talakayan natin, kaya yung mga nagsasabing, "Attorney kapapasok ko pa lang tapos ka na." Ito po hindi. Kasi mahaba-haba ang talakayan natin dito at saka hindi lang isang topic ang dini-discuss ko, mga ilang topics ang, kino-cover natin sa talakayan dito. Kaya follow na po kayo, subscribe na po kayo. Ayan, magandang araw sa inyo. Hmm, durog kay Ramon Ang, itong si Rodante Marcoleta. Mga kabunyog, durog. As in durog talaga. Hmm? Ito kasing si Marcoleta, nagpapaepal. Siyempre mainit na issue ngayon yung itong mataas na presyo ng mga gasolina, ano? Diesel, gasolina, kerosene. Hmm? Siyempre, talagang grabing pahirap ito sa taong bayan. Ngayon, sinasakayan ni Marcoleta, obvious naman sinasakayan. May mga walk out pa doon sa sa hearing ng Senado. Wow. Akala mo biglang nagalit dahil may may mga walk out pa. Sabi pa nga ni Senadora Loren Legarda, "Oh, bakit mag-walk out ka? Sinasagot naman yung tanong mo." Parang gano'n yung pagkakasabi ni Loren, eh. Ha? Oh, anyway, isang issue na sinabi ni Marcoleta, halimbawa daw, dapat daw kasi itong mga kumpanya ng langis, isipin naman daw ang taong bayan. Totoo naman 'yun, totoo naman 'yun. Dapat din talaga itong mga kumpanya sa langis, 'wag namang samantalahin ang, anong ito, ang sitwasyong ito, Ah, kaya lang ang sabi ni Marcoleta, tulad niya ng Petron, oh, tulad niya ng kumikita yan ng 3 billion pesos a day. Hmm, yun yung parang pinapakita ni Marcoleta na gano'n katindi ang kita ng mga kumpanya sa langis. Totoo naman din 'yan na malaki rin naman talaga ang kita ng mga kumpanya sa langis. Kaya lang alam naman natin na ini-exaggerate ni Marcoleta, ah, at saka gusto niyang sakayan yung issue. Nagpapabango siya sa tao, bumabawi siyempre siya dahil sa sunod-sunod yung baklas niya, negative yung mga negative yung ni Marcoleta nitong mga nakarang araw dahil din sa mga kapalpakan niya. Ngayon dahil grabe itong epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, sinasakayan niya. Ayan, may mga pa-walk out siya. Tapos ngayon binibira niya ang sabi niya, "Oh, 3 billion ang kita, laki niyan." Hmm, ang laki niyan. Tapos kinumpara niya pa yan doon sa ikinunik niya doon sa mga ex-marines yang issue na yan. Anyway, nag-react si Ramon Ang. Alam naman natin si Ramon Ang, may-ari ng San Miguel Corporation, SMC. Isa sa mga korporasyon na hawak din ng San Miguel ay ang Petron. Yung Petron, isa ito sa mga major oil companies sa Pilipinas, itong Petron. Sa ngayon, may pinakamalaking shares diyan ay itong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Kaya, nalaman siguro ni Ramon Ang yung sinabi ni Marcoleta na 3 billion daw ang kinikita kada araw. Sabi ni Ramon Ang, hindi totoo yan. Hindi totoo yan daw. Ha? Kino-correct niya daw na hindi gano'n, hindi totoo yun. Na gano'n kalaki na 3 billion ang kita. Kaya sabi niya, kung gusto daw ay bukas daw siyang buksan ang libro ng Petron para i-audit daw ng COA. Sabi yan sabi ni Ramon Ang, para patunayan na hindi gano'n kalaki ang kita na 3 billion. Hmm? Kaya
Parang inano dito si Marcoleta, barado dito kay Ramon Ang. Anyway, ano naman talaga mga kabunyog, totoo naman na grabe itong epekto ng pagtaas na ito ng petrolyo. Totoo rin na sinasamantala rin yan ng mga kumpanya sa langis. Itong mga oil company, sinasamantala nila. Totoo rin na malaki ang kita o tubo ng mga kumpanya sa langis tulad ng Petron. Kaya lang, ah, itong mga figures na sinasabi ni Marcoleta, parang ini-exaggerate. O, kaya hinamon ngayon ni Ramon Ang na buksan daw ang libro. Bukas daw siya, nabuksan ang libro ng Petron. Ewan natin kung anong gagawin ni Marcoleta dyan. Ha? Mukhang lahat na lang kasi ng nakikita ni Marcoleta, no? Lahat na lang ng nakikita ni Marcoleta, mali eh. Mali yung West Philippine Sea, mali yung Kalayaan Island Group, lahat na lang mali. Kahit yung mga pinagagawa ni Senador Ping Lacson, mali din. Kaya laging kontra na lang itong si Marcoleta eh. Oh. Tapos parang inaano niya na ano siya, yung magaling siya. Oh. Ang problema diyan, hinamon siya ngayon na ano ni Ramon Ang na bukas siya. Anya, sabi ni Ramon Ang, ipakita daw yung libro de kwenta ng Petron para ipakita na hindi totoo na ganun yung kita ng kanyang kumpanya. Bukas daw siyang ipa-audit yan. Anyway, hintayin natin kung anong magiging reaksyon ni Marcoleta diyan. Ano kasi siya eh, para lang masakayan yung issue, akala mo ang galing niya sa kanyang mga argumento. Kaya lang pag kina-counter na, tulad ng kinounter siya nila Jay Tariela, nila Professor Batong Bakal, ni retired Senior Associate Justice Carpio sa issue ng West Philippine Sea, nalalagay siya sa alanganin. Pag kina-counter siya ni Senador Ping Lacson, nalalagay din siya sa alanganin. O ngayon na naman, kina-counter na naman siya ni Ramon Ang, nalalagay na naman siya sa alanganin. Kaya lumalabas, napapahiya si Marcoleta. Ewan natin dito, anong mangyayari diyan sa hamon na yan ni Ramon Ang. Ang hamon ni Ramon Ang, buksan daw yung books of accounts ng Petron. Mga kabunyog, mga kababayan, itong grabe, talagang kung ano-ano ng fake news ang mga lumalabas ngayon. Sigurado galing ito sa kampo ng mga DDS. Wala namang ibang posibleng panggalingan yung mga ganyang klase ng fake news. Sino ba naman ang sinisira dyan at sinong mapapaboran? Tulad ngayon, sinisira si Senadora Risa Hontiveros. Sino bang pinapaboran yan? Siyempre si Sara Duterte kasi isa sa mga binabanggit na posibleng pambato ng oposisyon ay si Risa, si Leni, si Bam. Kaya ngayon, itong si Senadora Risa, tinatarget ngayon ng mga paninira. Isa sa paraan ng paninira sa kanya, itong mga fake news na to. Itong mga fake news na to. Ang tindi ng fake news na to eh. Kahit yung mga personalidad ng DDS, mga ano pa naman, mga kilalang personalidad, pero naniwala at nag-share ng fake news na yan. Ano bang fake news na yan? Yung tungkol doon sa si Senadora Risa daw, humingi daw ng tulong sa tennis personality na Filipina, si Alex Ayala. Tumingi daw ng tulong si Senadora Risa na i-endorse nito ni Alex Ayala ang advocacy ng LGBTQ. Alam naman natin si Senadora Risa, isa sa malapit sa kanyang advocacies ay ang tungkol sa mga LGBTQ. Humingi daw si Senadora Risa ng tulong, support kay Alex Ayala para dalhin nito, suportahan nito, tulungan nito ang advocacy ng mga LGBTQ. Ay sinagot ni Alex Ayala, matindi yung sagot ni Alex Ayala doon sa pinopost
Ang kumakalat, ang sagot ni Alex Ayala, ayaw niya daw paggamit sa ganyan. Ang politika ay hindi dapat hinahalo sa sports. Kumbaga, ang lumalabas doon, parang napahiya si Senadora Risa. Ngayon, kumakalat yun, international. Kumakalat, kinakalat din ng mga DDS. Itong mga personahe nga ng DDS, sila mismo nagko-comment pa, nagsishare, tulad ni Jason Sa. Ha? Itong malala, ang political analyst na si Malu Tikia ay nag-share din. Sinishare din. Siyempre, alam na, ano nila, ang target nila dyan, si Risa Hontiveros. Kaya lang yun na nga, hindi daw totoo yun. Fake news yun. Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, hindi siya kailanman humingi ng tulong sa tennis star na si Alex Ayala para i-endorse ang advocacy ng LGBTQ. Wala daw siyang ganun. Kaya ito, grabe ano. So ang masaklap dito, itong mga DDS na ito na sila Jason Sasa kasi ano pa naman, professor, nag-share, kinalat nila. Kumbaga, ano nga naman, imaginein mo, si Alex Ayala, binara si Senadora Risa, inayawan yung paghingi ng tulong ni Senadora Risa. Pero yun na nga, hindi totoo. Fake news. Kaya sabi ni Senadora Risa, hindi siya humingi ng tulong kay Alex Ayala. Wala pang comment si Alex Ayala tungkol sa issue na yan. Pero, talagang itong sila Jason sa si Malu Tikia, nag-comment na, nagkakalat ng fake news. Hindi bale itong si Jason Sa dahil ano na yan, wala naman talaga ng ano yan. Pero itong si Malu Tikia, professor at political analyst. Tapos nagsishare siya ng ganun. Wawala sa kanya ang tiwala niyan. Kasi ano paniwalang paniwala sila sa ganyan. Sigurado ang purpose diyan, sirain nga si Senadora Risa Hontiveros. Kasi ano matapang si Senadora Risa Hontiveros. O ngayon, itong mga DDS, siyempre pro Sara sila, gusto nilang sirain si Risa kasi isa ito sa mga seryosong posibleng makakalaban ni Sara. Kaya lang ang problema, sa gusto nilang masira si Senadora Risa, fake news na ang nangyayari. Fake news. Ito, mga ayon kay Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, nagtago daw ang mga ex-Marines na yan, yung 18 ex-Marines na pinresent ni Mike Defensor at ni Attorney Baligod. Nagtago daw yan sa January pa, tipo na yan. Nagbini-briefing na yan kung anong sasabihin, kung anong gagawin, at tinago sila sa isang bahay sa exclusive na subdivision ng White Plains. Matindi, ano? Sa White Plains, talagang ibig sabihin mga mayayaman ang dito, ang nasa likod nito ng 18 ex-Marines na yan. Kaya malaking pera talaga ang involved dyan sa operation na yan ng mga ex-Marines na yan. Ang tanong, kanino kayang bahay? Yung nasa White Plains na yon. Dalawa lang yan kay Mike Defensor o kay Chavit Singson? Ano yan? Ewan ko kung may bahay, dyan ang bahay ni Mike Defensor. Parang si Chavit dyan nga Pero yun ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, nalaman na nila ngayon na itong mga ex-Marines na to, January pa lang tipo na sila. Parang nagda-dry run na ng mga sasabihin. Kasi syempre, i-interviewin sila. Pag lumabas na sila sa publiko, i-interviewin yan. Dapat, ano ang kanilang mga sasabihin? Consistent, hindi nagbabanggaan. Pero ang sabi ni Attorney Matibag, January pa lang, tipo na, magkakasama na. Kaya, matindi pala talaga yan, mga kabunyog. Talagang mayayaman ang nasa likod niyan. Pinifinance talaga ng todo. White Plains, hindi man lang sa
Calamba, Laguna, sa isang subdivision doon na middle class. Ang White Plains, hindi middle class subdivision yan. Exclusive na subdivision yan ng mga pinakamayayaman. Parang Forbes Park yan. Kaya kung doon yan tinago, kung doon yan tinipon, matindi. Ibig sabihin, sa White Plains mismo sila tinago. At mula pa pala January, ay lagi na ano na yan, magkakasama na yung 80 na yan. Parang inaano na, may rehearsal na ng kanilang mga sasabihin, ano na sila, binibrief na. Kaya dahil White Plains yung tinuluyan nila, ibig sabihin malalaking tao ang nasa likod nila, mayayaman. At sigurado napakalaking pera nga ang involved dito sa 18 na ex-Marines na 'to. Actually ang nagsabi na niyan, nag-post na tungkol diyan itong si Philip Lostre. O 'di ba may post 'yan si Philip Lostre Jr. Sabi niya, si Man Scarpio, ano 'yan, malaki ang finance niya diyan. Kay para diyan sa mga ex-Marines na 'yan. Parang sabi niya 55 million yata 'yan. At saka si Mike Defensor daw binigyan daw ng pera para magamit sa operations na 'yan. Gano'n din si Libby Baligo. Kaya talagang malalaking mga mayayaman ang nasa likod niyan. Sabi nga ni Matibag at saka ni Ombudsman Boy, Duterte ang nasa likod niyan. Duterte. At tumutulong sigurado yung mga mayayaman din na sumusuporta sa Duterte tulad nila Mike Defensor, nila Chavit Singson. Ngayon ang aalamin kung yung bahay na yun, kanino kaya yun? Tinanong si Attorney Melvin Matibag kung kanino yon, ang sagot niya, hindi niya raw masabi, pero tinanong daw sana si Mike Defensor kung sino nga ang may-ari ng bahay na yun. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.